Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, tandaan ninyo ito, ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kaunti, at ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob, at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa, gaya nga ng sinasabi sa kasulatan. Siya'y namumudmod sa mga dukha, walang hanggan ang kanyang kabutihan. Ang Diyos na nagbibigay ng binhing ihahasik at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang mamunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay para lalo kayong makatulong sa marami. Sa gayoy dadami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong pagtulong na dadalhin ko sa kanila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Patuloy nating subaybayan kung paano manghikayat si Pablo sa mga Corinthians na maging generous sila. Ginamit niya ang larawan ng paghahasik. Ang humahasik ng kaunti ay kaunti rin ang anihin niya. Kapag ang tulong sa kapwa, kapag tayo ay tumulong sa kapwa para tayong nawawalan, para tayong naghahasik ng binhi. Wala na sa atin ang binhi, tinapon na natin sa lupa. Pero alam natin, ang tinapon sa lupa ay babalik uli sa atin sa panahon ng tag-ani. Kaya ang tinapon natin, ang tinulong natin sa iba ay babalik din sa atin. Mas marami tayong tinulungan at tinutulong, mas marami tayong tatanggapin o aanihin. Ayaw ng Diyos na malungkot tayo sa ating pagbibigay. He wants a generous and cheerful giver. Huwag tayong manghinayang kapag tayo ay tumutulong kasi magagawa ng Diyos na pasaganain tayo sa lahat ng bagay upang matugunan ang lahat ng pangangailangan natin at upang masagana tayo makapagkawang gawa. Papasaganain niya tayo upang magkaroon tayo ng kakayahang masagana na makatulong sa mas maraming tao. Dahil sa tulong natin, mas marami ang makapapasalamat sa Diyos. Huwag na sana nating isipin na kapag tayo'y tumulong sa kapwa, nawawalan tayo. Hindi nawawala sa atin ang tinutulong natin sa iba. Yan ay dinideposito natin sa langit. Yan ay nasa account pa rin natin. Ang maniwala tayo na ang Diyos ang may-ari ng lahat. Pinagkatiwala lang niya sa ating kamay ang kayamanan niya upang tayo ang mamahagi sa iba. Binigyan niya tayo ng pribilehiyo na makatulong sa iba at dadagdagan pa niya ang ari-arian natin, hindi upang mas maging mayaman tayo,
kundi upang mas marami pa ang matutulungan natin. At ang ating pagtulong sa iba ay nagdadala ng papuri at pasasalamat sa Diyos kasi mas marami ang nakatatanggap ng tulong, mas marami ang magpapasalamat sa Diyos. Bigyan po ninyo kami, Panginoon Diyos, ng malakas at malaking tiwala sa iyong kabutihan upang mas maging maluwag kaming tumulong sa aming kapwa. Tulungan po ninyo kaming palaging isaisip na kami ay katiwala lamang ng iyong mga biyaya. Ang mga biyaya mo ay para sa lahat at hindi lang para sa amin. Sa pagtulong sa aming kapwa, nagiging instrumento kami ng iyong biyaya para sa iba. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.